Rodrigo Riseta. 19 minutos, 9 segundos makalipas ang alas 6. Buksan mo na ang iyong cabinet ng Message Center, Zarina. Yes, cabinet to salam, sir. And ma'am, binabati ko po ang anak ko na si Fadzraina Adzner at mga pamangkin ko na sina Anur, Nabnab, Femus Rina Jr., Nur Ana, Ren, Mera, Iman at sa kapatid na sina Nurina Elmina na nakapasa sa LET exam. Congratulations! Mula sa Holosulu. Good morning, KFC, Zarina Direct, Tito, Sir Alan, Audrey, Tropang Ganda, Daddy Ellie. Sana magkaisa na tayo lahat para sa tahimik na bayan. Si Liza Manuel, ang Tropang Ganda. Liza Manuel, thank you. Good morning, Sir Francis, Ma'am Zarina. Pakigreet ang bagong elect President and Vice President ng ating bansa, sina Mayor Duterte at Representative Lenny Robredo. Mapayapang umaga sa inyong dalawa mula kay Taha Humdani of Bakud, Panamaw, Sulu. Maraming salamat po. Thank you. Okay. Ito pa. Good morning, Ka Francis, na walang kakopas-kopas sa kaguwapuhan. Nako at po, Ma'am Zarina, reception nila doon. Ulitin ko walang kakopas-kopas sa kaguwapuhan. Iba ang ibig sabihin nun. At Miss Zarina, nagbabasa lang ako. Mamaya, paliliwan. Ang mga kamag-anak ko, sina Kalsum, Radsman, Noyma, Pakibati, si Alcer mula sa Panamaw, Sulu. Okay. Thank you. Sa akin na mga parador ng Message Center, masarap sipsipin, matamis na balimbing. Kung ito ay maasim, mukha mo'y hindi maidrawing sa politikong balimbing. Mula kay retired Master Sergeant James Serio ng Calamba, Laguna. Okay, Master Sergeant James. Okay. Media ng Bayan, ako po, ayon po sa Duterte Camp, ay isa ang tatlong children policy ang mahalaga. Sa Japan po, pag lumagpas po ang tatlong anak, bawat sobra ay may tax, kaya limitado ang mga anak ng Hapon dahil sinusunod nila ang batas. From Efren Lavapay, 208 Joshua Home, Dao, Marikina City. Okay, good AM. Kuya Hansam Francis, thank you. Idol Ma'am Shiarina, pwede po bang malaman kung ang FB, si Idol kung Ma'am Shiarina, thanks po. Bumabati, Freddy Boy ng La Union. Padadala ko sa iyo mamaya. Okay. Salam, Kanyo Katan. Sana ipatupad na ni Digong ang batas ng kanyang inaasam. From Jul Moner, Sarajan ng Alat, Holo, Sulu. Good AM, Idol Ka Francis at sa iyong kasama. Gusto ko ulit marinig sa inyo kung totoo po ang ibinalita nyo na gusto ni President Digong na matuloy ang barangay elections. Tama po yan para mapalitan na mga hindi gumaganap sa tungkulin at may iba naman na umaabuso. Kagawa de la Cruz ng Samal Bataan. Totoo po yon. Talagang gusto niya matuloy ang barangay election. Hi po, good AM. Sa Tabolok family dyan sa Dolores, Eastern Samar. Ang pagbati mula kay De Guzman, Diagro family ng Antipolo City, Rizal. Mga kapitbahay mo ito siguro. Kababayan. Okay. Tuloy-tuloy na tayo at puntahan na natin at paranin ang unang sigwada ng ating Provincial Roundup. Bayan Patrol Report! Unahin na natin Ka Francis ang Iloilo, Radyo ng Bayan kasama si JP Hervas. Maayong buntag JP, konektado ka. Mayong aga, handa na ang National Youth Commission para sa National Youth Parliament na idadaos sa lungsod ng Iloilo simula bukas hanggang Sabado. Ayon kay NY6 Executive Director Lex Tupas, 200 kabataang leader mula sa iba't ibang lugar at grupo sa Pilipinas ang magsisilbing kinatawan ng mga kabataan sa pagbuo ng mga panukalang batas at programa na siyang i-endorso sa Kongreso para sa seguridad ng youth sector. Positibo naman ang NYC na sa tulong ng mga senador at kongresista ng bansa, kagaya ng SK Reform Law, ay maisa sa katuparan ng mga panukalang batas sa pagdedebatihan ng mga kalahok sa 11th National Youth Parliament sa ilalim ng susunod na administrasyon. Sa ngayon, mahigit kumulang 10 mahalagang panukalang batas ay inasahan sa talakayin ng mga kalahok sa loob ng 4 na araw. Ito ay mga panukalang batas na nakatuon sa pagbibigay sagot sa mga isyu na kinaharap ng mga kabataan, partikular sa mga problema sa edukasyon, kalusugan, trabaho, kalikasan, youth participation at iba pang mga pangunahing issue na kinakaharap ng mga kabataan. So kayo unti-unti nang nagsisadatingan dito sa lungsod ng Iloilo ang mga kalahok para sa National Youth Parliament na sa unang pagkakataon ay dadaos sa labas ng Metro Manila. Mula sa Iloilo para sa Radio Vision, JP Hervas, Media ng Bayan. Maraming salamat JP Hervas.
Punta naman tayo sa Radyo ng Bayan Marawi with Baishora Sabdula Zarigala. Baishora Mapya Kapipita, Assalamualaikum. Konektado ka. Maraming salamat, Mapia Kapipita, Sir Francis at kasamang Serena. Assalamualaikum, Pilipinas. Nananawagan ang karamihang residente sa Lanao del Sur sa ating pamahalaan na itigil na ang military operation sa bayan ng Butig, Lanao del Sur dahil marami na ang nasawi at nawala ng tirahan sa kaguluhan ito. Pinihiling ng mga ito na itigil na ang pagpapadala ng mga military troops sa Butig dahil apektado masyado ang mga sibilyan dito. Kapayapaan at hindi gera umano ang dapat isalubong sa nalalapit na banal na buwan ng pag-aayuno ng mga Muslim. Ayon kay dating Bangsamoro Development Authority Chairman Dr. Safrula Dipatuan, bilang pagrespeto sa buwan ng Ramadan, sana may magawa ang mga miyembro ng Committee on the Ceasefire and Cessation of Hostilities ng Government of the Philippines at ng Moro Islamic Liberation Front na matigil na ang nasabing military operation. Ayon sa ulat kahapon, sinabi ni one of their Brigade Commander Colonel Rosela Morillo ng Philippine Army, umabot ng 39 ang bilang ng nasawi sa patuloy nilang pamumumba laban sa local terrorist group sa Butig na tinatawag din ito na jihadist group. Kabilang sa napas ng ito ang 2 sundalo. Ayon pa sa kanya, nagsagawa sila ng military airstrike laban sa grupong ito noong linggo hanggang kahapon ng umaga gamit ang OV-10 bombers at 81mm mortars. Ayon naman kay Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer Aida Mamalakat, umabot ng 2,100 ang bilang ng mga internally displaced persons o IDPs mula sa 7 mga barangay sa Butig ang naapektuhan sa kaguluhan ito. Noong pag-araw ng Huwebes ani nagsimula ang military operation at pamumumba laban sa nasabing grupo. Pinagsisikapan ani ng pamahalang lokal ng Butig sa pangunguna ni Municipal Mayor Dimnatag Pansar na mailigtas ang mga sibilyan sa apektadong mga barangay sa nasabing military operation. Para sa Radjubation, ito lamang po si Baishura, Slum City of Marawi, Media ng Bayan. Thank you very much, Baishora Zabdula Zarigala. Narito naman po ang Tabuk Radio ng Bayan kasama si Hazel Gupay. Naimbag Abigat. Konektado ka, Hazel? Naimbag na Bigat Pilipinas, bubuksan ng TESDA Kalinga ngayong taon ang Organic Agriculture Production Technology Course. Ayon kay Artemio Jose, head ng training center ng TESDA Kalinga, kasalukuyang ipinoproseso ang registration at paghahanda ng production grounds at iba pang pasilidad. Matagal umanong plano ito dahil ang lalawigan ng Kalinga ay agriculture ang economic base. Itinuturo ani Jose ang composting, organic fertilizer making, organic pig raising at iba pang teknolohiya na may kaugnayan sa agriculture industry. Samantala, umabot ng mahigit 200 trainees ang nakapagtapos ng iba't ibang technical vocational courses ng TESDA Provincial Training Center ngayong taon. Sa concern driving, auto servicing, furniture making at iba pa. Kinakailangan umanong maipasa ang skills assessment para makapasok ng trabaho dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. Para sa Radyo Vision, Hazel Gupay, BZRK, Radyo ng Bayan, Tabuk City, Media ng Bayan. Maraming salamat, Hazel Gupay. 27 minutos, 27 segundos makalipas ang alas 6. Naalala ko lang bigla, Zarina, na noong proclamation, noong oras ng proclamation, meron pang mga tumindig doon para humingi ng ilang mga minuto ng kanilang mga speeches, no? At patungkol dito sa nababanggit na dayaan, di umano. Ewan ko, may nagdatingan pang mga 3 personalidad na nakakover. Sa Senado mismo, Nakakover ang page. Ayaw magpakilala, pero may inilalahad na kwento na wala namang ebidensya. Wow. Anyway, tanungin nga natin. Tayo'y makipagtalastasan sa opisyal na tagapagsalita ni Vice President-elect Leni Robredo in the person of... Kasama po natin ngayon live via phone patch si Miss Georgina Hernandez Yang, VP Robredo spokesperson. At pag-uusapan natin ang ating ikalawang Pangulo na si Vice President-elect Leni Robredo. Magandang umaga po, Miss Hernandez Yang. Miss Yang? Yes, magandang umaga po. Kamusta na po kayo? At Georgina. matagal-tagal namin pong inaantabayanan na kayo'y makapasyal dito muli sa Radyo Vision. Opo, pwede po natin yung ayusin sa susunod. Ho. Ayan.
Okay. Now, kamusta po ang ikangay pangkalahatang pangyayari matapos ang proclamation kahapon ng ating Vice President-elect Leni Robredo, Miss Yang? Una-una ho, ikinagagalak po natin na formal at opisyal na pong naiproklama si Vice President-elect Leni Robredo dahil nga ho, matagal rin natin sinubaybayan na yung bilangan mula pa noong dumating ang mga certificates of canvass hanggang nagkaroon ng 3 araw ng canvassing para sa opisyal na bilang noong nakaraang linggo. At kahapon nga ho ay naging opisyal na siya ho ang ating susunod na Vice Presidente. At kaya naman po ngayong araw sisimulan na ho ang pag-uusap sa loob ng aming team tungkol sa transition sa pagpasok sa opisina ng pangalawang Pangulo ng ating bansa. Pero Miss Yang, mukhang nabalitaan namin na mukhang hindi yata o hindi siya pabor o ayaw ng ating Vice President-elect Leni Robredo na doon siya magtanggapan sa Coconut Palace na naging tanggapan ng dating Vice President Binay. Ano po ang dahilan dito, ma'am? Tama ho yan. Isa ho yan sa mga pag-uusapan namin ngayong araw dahil nga ho, nakita ho niya na napakalaki ho ng renta para sa paggamit ng Coconut Palace. Halos kalahating milyon, 500,000 pesos ang renta. At sa tingin niya, napakalaking halaga po nito na maaaring tipirin at pwedeng gamitin para sa suporta sa ilang mga satellite offices sa mga rehiyon, sa mga probinsya para mas mapalapit sa tao ang mga serbisyo ng opisina ng pangalawang Pangulo. Kaya ho, iniisip niya na kung pwedeng makatipid sa mga operating expenses ng opisina sa national para mas mapalapit sa taong bayan yung kanyang opisina. Pero saan po balak niyang kumuha ng tanggapan o magstay araw-araw, halimbawa kung nandito siya sa Maynila? Sa ngayon ho, pinag-aaralan ho namin yung iba-ibang mga nagamit na opisina kasi ngayon lang namang hong administrasyong ito nagamit yung Coconut Palace. Meron ho yung sa PNB building sa may 7th floor doon. Nagamit ho yun dati noong kay Vice President Noli. Yun ang aming pagkakaalam. So, pinag-aaralan po namin kung ano yung mga ibang nagamit ng mga nakaraang mga administrasyon para makita kung ano yung pinaka-resonableng lugar na magiging appropriate naman para sa ating pangalawang Pangulo pero reasonable ang presyo. Okay, Zarina. Ma'am Georgina, kasi maraming concern kay Vice President Leni Robredo hinggil dun sa transportation na napili niya. Tuloy-tuloy pa rin po ba na magbabas siya from her home going to work? Yung pong pagsakay naman ng bus ay mula lang yung Naga at Manila dahil talagang nakasanayan na po yan ng kanilang pamilya. Kahit noong si Secretary Jessie Robredo po ay kalihim ng DILG, ay patuloy pa rin ang paggamit niya ng bus mula Maynila, papuntang Naga at pabalik at mukhang hindi naman nagkaroon ng problema sa seguridad. Ngayon naman po kay VP-elect Leni ay inaasahan na maaari pa rin siyang sumakay ng bus dahil nga ito nakikita niya ang pinaka-practical na paraan ng pag-uwi dahil higit na mas mura kumpara sa pagsakay sa eroplano. Pero siyempre, kung may mga problema sa seguridad, ay makikinig naman ho siya at maaaring magkaroon ng pagbabago doon. Okay. Paano naman po yung sa pagdating sa usapin ng ahensya? Nung una sabi nung kabila, talaga meron na nakalaan, pero ngayon wala pa, medyo hinuhulma pa. Para po ba kay Vice President-elect, ano po ba yung gusto niya sanang hawakan at tutukan? Ang kay Vice President-elect Robredo po kasi naiintindihan po niya si Pangulo na desisyon ho ng Presidente kung anong ibibigay sa kanyang trabaho dahil kinakailangan na tunay na pinagkakatiwalaan ng ating Pangulo ang lahat ng kanyang mga kalihim. At syempre sinasabi ho ni VP-elect Leni na hindi pa talaga sila nagkakaroon ng pagkakataon na magkausap at magkakilala ni President-elect Duterte. Kaya nga ho, kung mabigyan ho ng posisyon ay
tatanggapin niya ito at magpapasalamat siya. Kung hindi naman ho, ay mauunawaan din po niya. Pero ang kay VP-elect Leni, ano man ang maibigay sa kanyang posisyon, ay ninanais niya na maituloy ang kanyang mga advokasya na siguraduhin na ang mga programa ng pamahalaan ay maging malapit sa tao, lalong-lalo na sa mga mahihirap, dahil talagang kahit bago pa ho siya tumakbo bilang vice-presidente, noong siya ay kongresista sa Camarines Sur, ay sinigurado niya na ang lahat ng mga mahihirap na pamilya at pamayanan sa kanilang distrito ay magkaroon ng access sa iba't ibang mga programa ng pamahalaan na may kinalaman sa anti-poverty. Well, Ms. Yang, kailan po balak ni Vice President-elect Leni na makipagtalastasan na kay Vice President Binay para sa formal na transition at nang ma-feel na niya unti-unti bago pa man dumating yung formal na assumption niya as Vice President? Apo, isa sa ayos ho namin yung ganyang pagpupulong na magkaroon ng transition team mula sa kampo po ni VP Binay at sa kampo naman ni VP-elect Robredo. Siguro sa linggong ito, isa sa ayos ang mga pagpupulong para magkaroon ng mga series of meetings bago ang inauguration. So, nabanggit na rin ho yan kahapon ni VP-elect Leni na gusto ho niyang magkaroon ng meeting sa kanilang grupo para mas maunawaan yung struktura ng opisina, yung mandato, at ano-ano ang iba't ibang mga aktibidades na kailangang gampanan bilang pangalawang Pangulo. Miss Yang, meron po tayong text dito. Nagtatanong po kung bakit sa panahon ng kampanya, sa panahon po ng debate. Lahat, debate at kung ano-ano, nakikita nila na nakadilaw daw na t-shirt ng ating Vice President-elect. Bakit daw kahapon na proclamation na dapat sana talagang ipinagbubunyi na ang kanyang tagumpay, bakit parang matamlay at malamlam ang kulay ng kanyang pananamit? Hindi po natin masasagot yan. Siyempre, desisyon ho yan ng ating VP-elect kung anong isusuot at siguro sa atin ay noong panahon ng kampanya, malinaw ho yung ating mga partido. Itong si VP-elect Leni Robredo ngayon ay talagang sinisigurado niya na labas sa kulay ng partido ay gusto ho niya talagang magsilbi sa lahat ng taong bayan. At sana, ino-offer po niya ang kanyang sarili bilang isang public servant at sana ho ay tanggapin siya ng buong-buo ng bawat Pilipino. Well, wala naman pong kaduda-duda yan, Miss Yang, sapagkat nagsalita na ang mamamayan. The people have spoken, tapos na, so makakaasa naman ang talagang ikangay suporta para kay Vice President-elect Leni. Meron pang text dyan, Nazarena. Yes, Ma'am Georgina. Meron pa pong isang text dito na sa sobrang tuwa daw ng mga Pilipino ay talaga sa pagkapanalo ni Vice President-elect Leni Robredo, isa sa mga pinakanagusto nila yung iaangat niya yung mga pamumuhay ng mga nasa laylayan. Paano naman daw po yung yung love life ay nasa laylayan? Matagal na ho yan na naging joke noong kampanya na naiangat na ho ang mga pamilyang nasa laylayan. Sana may angat naman po ang mga love life na nasa laylayan. So siguro kanya-kanyang sikap na yan. Pero sumusuporta rin po si VP Leni sa mga ganyang bagay. Okay. Ayun, alam na ni Ka Francis. Ayan, okay. So, hindi na namin kayo gagambalain sa inyong balang oras, Miss Yang, pero inaasahan po namin sana na kung libre kayo, pasyalan nyo naman ang ating Radio Vision at sabik na rin kaming makatalastasan ka ng personal muli dito sa ating palatuntunan. Pwede ba yon, Miss Yang? Opo. Makakaasa ho kayo sa lalong madaling panahon. Ayan, kasi po luhaan na naman si Miss Elena. Luhaan permito kapag nabibigo siya na hindi niya kayo naparating dito sa ating Radio Vision. Opo. Sige ho. Sa susunod ho. Okay. May mensahe ka, Miss Yang, para sa sambayan ng Pilipino? Nagpapasalamat ho ng lubos si VP-elect Leni sa lahat ho ng mga sumuporta at nananawagan din na ngayong tapos na ang eleksyon at ang bilangan at opisyal na ang resulta ng
ng eleksyon. Sana ho ay tayo'y magkaisa. Iba man ang naging kulay noong eleksyon, iba man ang sinuportahan noong eleksyon. Ngayon ay panahon na po para magkaisa at tutukan ang pagpasok ng panibagong administrasyon para siguraduhin na ang mga programa, serbisyo ng pamahalaan ay makarating ng mabilis at tama sa mga nararapat na mga pamilya at pamayanan. Makakaasa ho kayo na patuloy po si VP-elect Leni na susuportahan ang kanyang mga advokasya. Okay, maraming salamat sa oras na ipinagkaloob mo sa Radio Vision. At we are looking forward to have you one of these days na libre ka dito sa ating palatuntunan. More power to you at ganun din ang aming taus-pusong pagbati kay Vice President-elect Leni Robredo. Yes, congratulations. Mabuhay ka. Maraming salamat po at magandang umaga. Tuloy-tuloy na tayo mga kaibigan, 39 minutos at 49 segundos na makalipas ang alas 6. Alamin natin, Zarina, ang ating weather outlook for today. Alright, live po sa Pag-asa DOST, makasama natin si Desiree Jonyo para sa ating weather update. Magandang umaga, Desiree, konektado ka. Desiree! Yes, magandang umaga Zarina, Ka Francis at sa ating mga taga-subaybay. Narito na ang mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon. May mga hahabulin ba kayong gawain ngayong huling araw ng Mayo 2016? Good news dahil pangkalahatang maaliwalas na panahon, itong mararanasan dito po yan sa malaking bahagi ng ating bansa. Patuloy po kasing umiiral itong ridge ng high pressure area. Dominante yan dito sa may silangan nitong Luzon hanggang dito po yan sa may eastern section nitong Visayas. Kaya naman fair weather condition itong mararanasan dito sa atin sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng ating bansa. Pero hindi pa rin iniaalis ang mga chance na magkaroon ng mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog o yung mga tinatawag din na thunderstorms mamayang hapon o kaya naman ay mamayang gabi. Eto, mag-i-enroll ka ba sa paaralan, lalahok sa brigada, eskwela o maghahanap ng trabaho? Eto, para handa ka sa magigilagay ng panahon, silipin natin itong forecast ng Pag-asa sa iba't ibang bahagi ng bansa. Unahin natin dito sa atin sa Metro Manila sa Luzon, inaasahan itong air temperature pa lamang posible na yung umabot sa 34 degrees Celsius. Ang heat index naman o init na mararamdaman mismo ng ating mga katawan, posible yan tumuntong sa 38.5 degrees Celsius, kaya naman huwag ninyong kalilimutan magsuot ng preskong damit. Sa lawag namang inaasahan itong heat index sa 37.2 degrees Celsius, habang kung kayo po ay nanonood at nakikinig sa atin all the way from Tuguegarao, paghandaan ninyo itong heat index na posibleng pumalo yan sa 38.9 degrees Celsius. Silipin naman natin dito sa Visayas, huwag kalilimutang magdala ng payong dahil inaasahan pa rin itong mainit na panahon. Dito sa may Tacloban, posibleng umabot sa 38.3 degrees Celsius itong heat index. Sa may Iloilo, ang air temperature 34 degrees Celsius, kaakibat yan ng 39.1 degrees Celsius na mararanasan sa Iloilo hanggang dito sa may Bacolod, at sa Metro Cebu naman 39.3 degrees Celsius itong inaasahang heat index. Silipin naman natin sa Mindanao, huwag kalilimutang magbaon ng inuming tubig dahil inaasahan pa rin itong mainit na panahon sa Cagayan de Oro. Posibleng umabot sa 33 degrees Celsius itong air temperature, katumbas yan ng 35.6 degrees Celsius na heat index, habang sa Metro Davao 37.8 degrees Celsius at 38.1 degrees Celsius itong inaasahang heat index naman sa may bahagi po yan ng Zamboanga City. At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa DOST. Ito po ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po si Desiree Jonyo, Media ng Bayan. Maraming salamat, Desiree Jonyo. Okay, good Tuesday morning po, Radio Vision. Pakibati po ng happy 21st years of togetherness. Ang aking dad and mom, Greg and Tats Trakenya. Okay, may the Lord bless them and give more and more happy years ahead. Greetings from Charm Trakenya of Karuhatan, Valenzuela City. Oy, Kuya Greg, naiyak ako. Naiyak. Isang cameraman, technical... 21 years? 21 years of happy togetherness. Yes. Ay, talaga, mula sa ating Pogi ni Kuya Greg and ngayon. Tats Trakenya. Happy 21st wedding anniversary. Okay, good morning po. We are so happy for our new president, Mayor Duterte. Binabati ko po ang pamilyang Fabregas sa Puting Kahoy, Silang, Cavite. Good morning.
Good morning po mga gwapo at gwapa na angkor ng Radyo Vision. Malakas po kayo dito sa amin. Ray Salingay ng Bukidnon. Good AM, Radyo Vision, stricto. Ipatupad ang speed limit at huliin yung mga walang ilaw na sasakyan paggabi at isa sa sanhi ng aksidente from Cebu. Ang ganda nyo talaga, Ma'am Serena. From Barangay Captain of Limbahan, Lupon, Davao Oriental. Okay. Happy anniversary pa rin. Naku, talaga naman, daming-daming may anibersaryo. Happy anniversary kay Kuya Eduard and Ate Marian Rosales ngayon. I love you, me, mula kay Eduard. Magwa 1:15 ka pa. Ilang years anniversary? Ilang years na? Ha? Ayaw niya ipabatid. Secret daw. Anyway, may God bless you. Good luck, good health, and more anniversaries to come. Okay, tuloy-tuloy na tayo at balikan natin si Mr. Audrey Corisata para sa ikalawang bulusok ng ating mga balita. Mr. Audrey, go! Maraming salamat kay Francis. Kinilala ni Pangulong Aquino ang papel ng pribadong sektor sa pagsusulong ng kalusugan ng mga kabataan. Ayon sa Pangulo, mahigit 1 milyong bata ang natulungan dahil sa mga programang isinagawa ng pribadong sektor tulad na lamang ng libreng bakuna at supplementary feeding programs. May-report si Elena Luna. Kinilala ni Pangulong Aquino ang partisipasyon ng pribadong sektor sa paghubog sa mga kabataan. Ginawa ito ng Pangulo sa kanyang pagdalo sa 2nd Busog Lusog Talino o BLT Excellence Awards ng Jollibee Group Foundation. Totoo nga po, sa malasakit at pakikipagtulungan ng bawat isa ay lalo pa natin napalakas ang ating mga programa. Hindi lang para sa kabataan kundi pati na rin sa mga komunidad at paaralan. Halimbawa, katuwang ang Jollibee Group Foundation na itaas natin ang antas ng school-based feeding program ng DepEd. Ikinagagalak kong ibalita sa inyo na nitong nakaraang taon napondohan ang SBFP ng 2.27 billion pesos na nakapag-unlad sa kalusugan ng halos 1.2 milyong mag-aaral sa 29,773 paaralan. Para rin makatulong sa pagpapatuloy ng programa, ginawang requirement ng DepEd ang pagkakaroon ng gulayan sa paaralan. Dito mismo manggagaling ang ilan sa mga sangkap na gagamitin sa pagluluto ng pagkain ng mga estudyante. Kapuri-puri din ang Farmer Entrepreneurship Program ng Jollibee na nag-uugnay sa ating mga magsasaka sa produksyon ng mga sangkap ng Jollibee. Dahil dito nabibigyan ng dagdag na pagkakataong kumita ang ating mga kababayan. Kaya nga po, nararapat lang nakilalanin ang naging ambag ng pribadong sektor sa ating mga pagpupunyagi. 7 elementary schools ang nagwagi. Bukod sa medalya o tropeyo, tumanggap din sila ng cash prize. Grand winner sa school-based feeding program category ang Daniel M. Perez Elementary School sa Davao City. Kinilala ang sistema nila sa feeding program gamit ang musika, paghuhugas ng kamay at pagdarasal bago kumain. Grand winner naman sa BLT o Busog Lusog Talino category ang Francisco Laya Memorial Integrated School sa Ilagan City. Nagawa nilang makiisa ang mga magulang sa feeding program sa pamamagitan ng livelihood projects. Binabati ko po kayo. May mga kabataang napagkakaitan ng pagkakataon sa mas magandang bukas dahil sa kakulungan sa nutrisyon. Sa inyong dedikasyon at pagtutulungan, nabibigyan ninyo sila ng pag-asa at bukod pa riyan, nagsisilbi rin kayong mabuting halimbawa at inspirasyon sa ibang komunidad. Taong 2007, inilunsad ang BLT School Feeding Program. Sa loob ng 1 taon, pinapakain ng libre ang mga estudyante mula sa public school na kinder hanggang grade 6. Dahil sa proyekto, natulungan ng mahigit 165,000 estudyante mula sa mahigit 1,500 schools sa buong bansa. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna. Sa iba pang balita, matapos ang mahigit pisong oil price hike noong nakaraang linggo, panibagong pagtataas na naman sa presyo ng mga produktong petrolyo ang ipinatupad ng mga kumpanya ng langis. Simula kaninang alas 6 ng umaga, nagpatupad ang mga kumpanyang Shell, Petron at Sea Oil ng 35 centavos na dagdag singil sa kada litro ng gasolina.
55 centavos naman ang aumento sa kada litro ng kerosene, habang 40 centavos ang taas sa presyo ng diesel. Kasama din sa mga nagdagdag presyo ng kanilang mga produktong petrolyo ang kumpanyang Eastern Petroleum, PTT Philippines at Phoenix Petroleum ng 40 centavos na price hike sa kada litro ng diesel, habang 35 centavos naman sa kada litro ng gasolina. Samantala, kinilala ng Department of National Defense ang kabayanihan ng ilang Pilipinong sundalo at pulis na itinalaga sa conflicted area sa ibang bansa para magpalaganap ng kapayapaan. Hinihingi naman ng AFP na magpapatuloy ang kanilang peacekeeping operations kahit pa magpalit na ng administrasyon. May report si Eunice Samonte. Kinilala ng Department of National Defense ang kabayanihan ng ilang mga bumubuo ng Armed Forces of the Philippines Peacekeepers. Sila ang mga bayani nating pulis at sundalo na idineploy sa mga lugar kagaya ng Libya, India, Pakistan at Haiti para ipalaganap ang kapayapaan hindi lamang sa bansa kundi pati sa buong mundo. Kabilang sa mga panauhing pandangal ay sina Undersecretary Natalio Ecarma ng Defense Operations at si Undersecretary Honorario Ascueta ng Department of National Defense. 40 miyembro na Armed Forces of the Philippines ang pinarangalan at nakapanayam nga natin ng ilan sa kanila. Sa akin din, natural lang din yung pagtatrabaho. Kagaya din ni Jacqueline Jose, hindi niya napansin na nakita yung excellence sa kanyang ginagawa. So kagaya din sa amin na natural lang namin itong ginagawa, napapansin din pala. Siyempre masaya, buong mundo to hindi lang Pilipinas buong mundo. Kaya palagi ko, pati grupo ko, masaya rin. Mas naging proud ako kasi siyempre hindi lahat nabibigyan ng awards. Parang opportunity ito na para mas lalo kong pagbutihan yung task na binigay sa akin. Nakapanayam din natin Undersecretary ng Defense Operations na si Yusek Natalio Ecarma III at tinawag niya ang ambassadors itong mga sundalo natin na nakadeploy sa bansang nabanggit kanina. Ayon sa kanya, karapat-dapat lamang nabigyan ng parangal ang mga galing ng Pilipino taon-taon. Ako, masasabi ko to kasi 3 years ko nakita Magaling ang Pilipino, magandang bansa natin. Bigyan na ng pagkakataon. Ayon naman sa Commander ng Peacekeeping Operations ng AFP na si Colonel Eugenio Hernandez, magpapatuloy rin daw ang peacekeeping operations kahit na magpalit ng administrasyon upang maging mas mapayapa ang buong mundo. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Eunice Samonte. Para naman sa ating good news, inulunsad ng Department of Science and Technology ang Weather Channel ng Pag-asa na maaaring ma-access online. Layunin nitong maipalam sa publiko ang ulat panahon, ngayon din ang mga bagyong paparating sa ating bansa na maaaring makapagdulot ng sakuna. May report si Joy Gumatay. Sa malalakas na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog na naranasan natin noong mga nakaraang araw, hindi na nga may kakaila na opisyal nang nagsimula ang tag-ulan sa Pilipinas. Numpirma ito ng Pag-asa kaya naman saktong-sakto ang paglunsad ng Weather Channel ng Department of Science and Technology o DOST sa lungsod ng Quezon. Layo ng proyektong itong maihanda ang publiko sa paparating ng mga bagyo sa mga susunod na buwan na makapagdudulot ng pagbaha o landslide, lalo na sa mga calamity-prone area sa bansa, kabilang na ang Metro Manila. If we have all this new information coming out of Pag-asa, this is not something that you will see in the regular weather channels right now. So in that sense, DOSTV is going to be unique. Maaari itong ma-access sa www.dostv.ph mula Lunes hanggang Biyernes alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Sa unang broadcast nito, Mayo at 30, nagbigay ng panayam ang direktor ng Science and Technology Information Institute na si Director Richard Burgos. Ipinaliwanag ni Director Burgos ang papel ng proyektong ito sa pagbibigay ng komprehensibong daily weather forecast. Aniya, nais ng mga katuwang nilang ahensya na makatulong sa pagdedesisyon at paghahanda ng bawat pamilya, bawat komunidad at bawat rehiyon sa bansa sa mga paparating na kalamidad. Dito rin ay tinalakay ang istorya sa likod ng Diwata 1 o ang kauna-unahang Filipino microsatellite na inilungsad sa orbit noong ika-16 na araw ng Abril. Inilungsad ang DOST Weather Channel sa internet dahil hindi naman lingid sa ating kaalaman na isa ito sa pinakamalawak na information platform sa Pilipinas. Sa katunayan nga ay abot kamay nito ang mahigit 33 milyong Filipino netizens na tinuturing rin bilang active seekers ng mga impormasyon, lalo na yung tungkol sa kalagayan ng ating panahon.
And there's so much more we can bring to the public as we leverage the power of mass media to make science more familiar or even kinder, more down to earth, and hopefully more human to all our consumer public. Inanyayahan rin ni Director Burgos ang publiko na maging aktibo sa pagbibigay ng komento at suwestyon sa kanilang programa upang lalo nilang mapabuti ang pagbibigay ng mga napapanahong impormasyon. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Joy Gumatay. Dyan po naman ang aming mga nakalap na balita at impormasyon para sa Radyo Vision. Ako po si Audrey Goriseta. Balik muna sa inyo kay Francis at Sharina. Maraming salamat, Audrey Goriseta. Okay, sa ikalawang sigwada ng Provincial Roundup, Radyo ng Bayan Hulo, with Nasra Ani. Nasra, assalamualaikum, konektado ka. Magandang umaga. Nag-motorcade ang mga kawani ng DepEd dito sa lalawigan ng Sulu sa ginanap na launching ng Brigada Eskwela kahapon. Sinundan ito ng programa sa DepEd Social Hall na pinangunahan ni Assistant Secretary Alpha Darpa Gigi at ni Superintendent Tim Undayin. Ayon kay Undayin, nagkaisa ang mga guro, komunidad, PNP, DFP, at marami pang iba sa paglilinis, pagsasaayos at pagkumpuni ng mga public schools bago ang pasukan sa Lunes o sa unang araw ng Hunyo. Nabanggit naman ni Assistant Secretary Alpha Darpa Gigi ng DepEd AIMM na 25 public elementary schools sa Sulu ang binigyan ng Basic Education Assistance for Mindanao o BIM ng mga materyales tulad ng plywood at atip na gagamitin sa pagkumpuni ng sirang bubong at ceiling. Maliban pa dito, dagdag pa ni Pagigi ang binigay na pintura, learning materials at iba pa bilang counterpart naman ng DepEd AIMM para sa Brigada Eskwela. Hindi anya kabilang dito ang mga National High School at yung sa ilalim ng School-Based Management Program dahil may mga pondo naman na sila. Taon-taon, isinasagawa ng DepEd ang Brigada Eskwela 2 linggo bago ang pasukan upang matiyak ang kahandaan ng mga eskwelahan sa pagbubukas ng klase. Para sa Radyo Vision, Nash Ani nag-uulat mula sa Olosulu, Media ng Bayan. Thank you very much, Nasra Ani. Narito naman ang Virac, Radyo ng Bayan, kasama si Arlene Bagadio. Magandang umaga, Arlene, konektado ka. Malaking kagalakan na ang House Bill o malaking kagalakan na makatandumano na ang House Bill number 667 na naipasa at inakda sa Kongreso ni Catanduanes London si Congressman Cesar Sarmiento ay isa ng ganap na batas. Ito'y matapos sa lagaan ni Pangulong Aquino ang Republic Act number 10857 patungkol dito. Ang naturang batas ay nagtatadhana ng paglalagay ng mangrove crab seed banks, nurseries at grow-up production sa 10 sa 11 bayan ng Catanduanes. Itinatadhana din ng naturang RA ang pundong gagamitin sa naturang proyekto ay bahagi na ng General Appropriations Act kalakip sa pundo ng Department of Agriculture. Yunin ang naturang batas na matiyak na magkaroon ng tuloy-tuloy na kabuhayan ang mga coastal fishermen farmers dito sa Catanduanes. Ikinagalak naman ni Congressman Sarmiento na ganap ng batas ang bill na kanyang iniakda sa Kongreso dahil anyay malaking tulong ito sa kanyang mga constituentes. Higit sa lahat, mas mapapaigting ang crab industry ng Catanduanes na mismong kiniklaim ng lalawigan ang pagiging crab center of the Philippines. Para sa Radyo Vision, Arlene Odal Bagadyong, Pira Catanduanes, ang media ng bayan. Maraming salamat, Arlene Bagadyong. Okay, pakigreet naman po ng happy birthday. JC Carlos po ang name ko. Happy birthday, JC. Binabati namin ang bagong VP-elect, Lenny Robredo Mabuhay from Taytay, Palawan. Good morning po sa mga gwapo at gwapa na angkor ng Radyo Vision. Malakas po kayo dito sa amin. Ray Salingay ng Bukidnon. Thank you very much. Okay? At sa mga texters po natin na hindi pa nabasa, bukas po, babasahin namin lahat yan. Huwag po kayong magdaramdam. And with that, Zarina, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng mga nag-text, nanood at nakinig ngayong araw dito sa Radyo Vision. Kung na-miss na po ang aming edisyon ngayong umaga, maaari kayong mag-log on sa youtube.com. Muli, ako po, si Zarina Lusuegro. At ang inyo pong kaagapay, Francis Cancino, sa ngalan ng Radyo Vision Family.
nag-iwan na isang mapayapa, masagana at magandang umaga. Have a nice Tuesday ahead of us. God bless. Until tomorrow, maraming salamat po. Sunday ay magsisimula na po ang maulan na panahon. Ilang bagyo ba ang ating maaaring maranasan ngayong buwan? Sisikat po ang ating araw, 5:46 ng umaga. Yung po mga lalabas ng bahay ngayon, ugalin na po natin na magdala ng payong pananggap po yan sa mga biglang pagbuhos ng ulan. Ang high pressure area ay isa pong lugar sa atmosphere kung saan mataas ang atmospheric content. Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ito ang Panahon TV na simula Lunes hanggang Linggo. Una maghahatid sa inyo ng pinakabagong ulat panahon. Ang pinakamaiinit na usaping kinakaharap ng bawat Pilipino. Tatalakayin, hihimayin sa isang oras. Kasama sina Kirby Cristobal at Cathy San Gabriel sa PTV Special Forum tuwing Miyerkules alas 8 ng gabi. Dito sa PTV, Telebisyon ng Bayan. Tanggapin ang pagpapala. Alamin ang katotohanan. Oras ng katotohanan. Dito sa Telebisyon ng Bayan. Discover new cultures. Live life's sweet discoveries. It's a bit spicy, but it's delicious, very flavorful. And meet our heroes today